So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, nagsalita itong former spokesperson ni former Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez. Patungkol nga po dito, sa pagiging reklamador ni Vice President Sara Duterte dahil wala nga daw pong budget yung medical and burial assistance program ng Office of the Vice President. Hindi daw po pinirmahan, wala daw po sa list ng 2025 General Appropriation Act or ng GAA. Kasi yan yung reklamo ni Vice President Sara Duterte at ang sabi niya lang sa atin, we apologize for the inconvenience. Alam nyo mga minamahal, sa totoo lang, medyo natitrigger ako dito. Kasi imagine kunyari, naghihirap yung bansang Pilipinas, nagugutom tayo. Hindi pwede na sabihin sa atin ni Vice President na we apologize for the inconvenience. Hindi pwedeng ganun yung sabihin mo sa amin. Kasi ngayon pa nga lang, 'di ba? Hindi mo nagawa ng paraan yung medical and burial assistance program na yan. Hindi mo nagawa ng paraan. 'Di ba? So ngayon yung pinupunto natin dito, how about magkaroon ng dagok ang bansang Pilipinas tapos ikaw yung presidente namin, 'di ba? Presidente ng 100 million plus na Filipino. Naghihirap tayo. Hindi mo pwede sabihin sa amin na we apologize for the inconvenience. Or kunyari, sobrang taas ng inflation. Hindi mo pwede sa amin sabihin na we apologize for the inconvenience. Hindi yun acceptable. Ginegera na tayo ng China. Hindi pwedeng sabihin na we apologize for the inconvenience. Hindi pwedeng gano'n na lamang lagi. VP Sara. Ngayon, nagsalita. Ito nga si Barry Gutierrez. Ano yung sabi ni Barry Gutierrez, mga minamahal? Ang sabi dito, sasabihin ko lang ulit ang 730 million na budget ni VP Sara ay mas malaki pa rin sa budget ni VP Leni sa 5 out of 6 years ng kanyang panunungkulan. Again, it's the leader, not the budget. Sa nangyari ngayon, mga minamahal, malalaman, ngayon pa lamang siguro I think, alam nyo na at nakikita nyo na madaming excuses na ginagawa itong si Vice President Sara Duterte. Instead na hanapan niya ng paraan kung paano masosolusyonan ang isang problema na dumarating sa kanyang opisina. 'Di ba? Lagi na lang kasi ang iniisip niya yung kickback Magtatrabaho pag may pondo, pag walang pondo, hayahay. Pag walang pondo, hindi magtatrabaho. Hindi naman ata pwedeng ganun. You are a public servant. You are meant to serve the public. Sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sobrang daming dahilan. You know what, mga minamahal, kung ano yung pinupunto natin dito? The quality of being a true leader. Kung ngayon pa nga lamang, sa maliit na problema, hindi mo kayang hanapan, 'di ba, ng solusyon, how much more pa kaya kung ikaw yung magiging presidente ng bansang Pilipinas? 'Di ba? Ano yung gagawin mo kapag merong problemang malaking dagok na dumarating sa opisina mo? Tingnan nyo mga minamahal, itong si former Vice President Leni Robredo. Tingnan nyo yung kanyang statement noong September 14, 2020. Ang sabi niya, whatever is given to us, we will make do with that. Of course, we would able to help more people if we are given more. Tama naman mga minamahal, kapag binigyan ng mas malaking budget, 'di ba? Mas madami kang magagawa. Mas maganda kung kay Leni binigyan ng malaking budget kasi, yung track record niya sobrang linis. May accountability and transparency. Not unlike dito kay VP Sara, mukhang talaga nga namang nakakatakot bigyan ng malaking pondo kasi hindi natin nalalaman, hindi natin natatrack kasi wala siyang transparency. Pag binigyan mo ng malaking pera, nalulustay sa madaling araw. 'Di ba? Madaling araw lang, ubos agad yung pera. Kapag binigyan mo naman ng konti, puro reklamo, hindi nagtatrabaho. 'Di ba? Ganyan yung ating VP ngayon. Kaya nga, nakakaiyak, na nakakalungkot, na nakakagalit. Bakit ka pa tumakbo as a public servant kung hindi mo naman pala kayang gampanan yung in-oath mo sa aming mga Pilipino? Okay. Sabi dito, if we are given more, but whatever is given to us, we work within that budget. We try to pour
all our energies to look for private partners. Kaya nga, sabi ko, humanga ako dito sa nangyari kay Leni Robredo kasi yung small amount lang, yung binigay sa kanila, malimit na nga yung 400 million to 600 million, hindi nga umaabot ng 700 million itong si Vice President, former VP Leni. Pero ano yung ginawa niya? 'Di ba? Nakipag-cooperate siya sa mga private sector. At yung mga private sector, malaki po yung tiwala sa kanya kasi na-held yung accountability and transparency, which is yan po talaga yung kailangan natin, yung accountability and transparency para nang hindi ka, nayayamot na magbigay ng tulong. Kasi nakikita mo na napupunta naman talaga sa tama, 'di ba? Yung pera na itinulong mo. Okay, the small budget has never been a hindrance to us. So, yung maliit na budget daw, maliit na pondo, never daw po yung, naging problema sa kanila, naging hadlang sa kanila. So, alam niyo yung pinupunto ko dito, kung si former Vice President Leni Robredo nga, nagawan niya mga minamahal ng paraan yung Office of the Vice President na maitaguyod for 6 years nang hindi umaabot ng bilyon yung hinihingi niyang pondo, bakit itong si Vice President Sara Duterte hindi niya kayang gawan ng paraan? Ang dami niyang, sa nakikita ko mga minamahal, sobrang dami niyang excuses. 'Di ba? Ang dami niyang excuses na binibigay sa atin. Kesyo kulang yung budget. Pag sobra naman yung budget, hindi naman natin alam kung na nagho-hold ng accountability and transparency. Alam niyo yung standard, although sasabihin ko sa inyo na hindi naman lahat ng naging leader is totally perfect. May pagkakamali din naman, mga minamahal, itong si former Vice President Leni Robredo. Pero di hamak na mas magaling, di hamak na mas nakakamiss, at di hamak na mas kailangan natin yung ganong klaseng leadership. Yung always na humahanap ng paraan, even in the smallest, diba? Even in the smallest way. Hinahanapan niya ng paraan kahit yung napakaliit. Nabutas man yung kanyang sulungin, as long as magawa niya ng paraan, ginagawa niya ng paraan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sobrang daming dahilan. Hindi magiging hadlang yung small amount ng budget na ibinigay sa'yo kung willing ka talagang tumulong sa Pilipino. Kung sobrang willing ka talaga na magpaka-public servant, kasi yun naman talaga yung sinumpa nyo, di ba? Maging public servant na sa Pilipinas, kung willing ka talaga, lahat magagawan mo ng paraan. Imagine, may China kayo. Pwede kayong humingi ng tulong sa China. Pwede ka din naman makipag-cooperate sa mga private sector kagaya ng ginawa ni Vice President Leni Robredo noon. Pero oo nga pala, paano ka makikipag-cooperate sa mga private sector na in the first place, kaaway mo sila? 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga minamahal Nagigets niyo ako yung punto natin? Kaya nga sabi ko sa inyo, itong ginawa ni VP Sara Duterte, pinapakita niya lamang sa sambayan ng Pilipino na hindi pa siya ready na matawag bilang isang totoong public servant. Bakit? Nakikita niyo naman yung kanyang kilos. Like parang, isip bata. 'Di ba? Mayroong budget para sa mga vloggers. 'Di ba? Mayroong budget sa mga rallies. Mayroong budget sa kakalamyerda. Pero hindi mahanapan ng paraan yung budget sa medical and burial assistance na yan. 'Di ba? Yan ba yung sinasabi ninyong mahal nyo yung Pilipino? Mahal lang sa salita, pero hindi sa gawa? Nagigets ninyo? Isa pa, yung pinagtataka ko dito, kahit nung malaki po yung budget na ibinigay noon kay Vice President Sara Duterte, never po nating narinig itong medical and burial assistance na to, never po natin yang narinig. Ngayon lang naging issue yan.
'Di ba? Nagigets nyo ako? Bigla niyang hinighlight yung patungkol dito sa sa medical and burial assistance na to. Although, trabaho ito ng DSWD and ng LGU, pero still na-request mo yun sa budget mo. Double funding nga yung nangyayari eh. Di ba, kung po pwede naman sana na this budget medical burial assistance is for the DSWD, bakit nung budget hearing, sinabi mo na, kasi kailangan namin to, may mga lumalapit sa Office of the Vice President for this, for this, for this, for this. Di ba? Okay. Hindi ba pwede na yung budget ng medical burial assistance, kunyari nandun sa DSWD, doon ka na lamang humingi para hindi magkaroon ng double funding? Kasi nagiging source of corruption to. Malinaw na source of corruption. Diba? Kaya nga tinapyasan yung budget mo eh. Pero still na kahit tinapyasan yung budget mo, mas malaki pa din yung naging pondo mo kontra kay former Vice President Leni Robredo noon. Diba? Pero nagawa ng paraan ni VP Leni. Yung kanyang trabaho sa Office of the Vice President. Nagigets ninyo, mga minamahal? Kung binawasan mo na lang yung kinupit mo, edi tapos yung eksena, nakakaloka. Lalaki ng confidential funds. 'Di ba? Oh. So ngayon gusto kong i-highlight itong si Leni. Si Leni Robredo, if you will remember, nakipag-cooperate yan sa mga private sector. Nakipagtulungan under the Office of the Vice President. Pero makikita nyo kung bakit G yung mga private sector na tumulong sa kanya kasi there was a clean record of transparency and accountability. Nawala si Vice President Sara nun. Kaya I think siguro yung mga private sector nalalam niya tumulong sa OVP. Pero kung matalino talaga itong ating OVP ngayon, 'di ba? Instead of making such that kind of noise, hahanap ng paraan. 'Di ba? May mga advisory siya, hindi man lang siya binigyan ng advice. Oh, what if ipasok natin, tanggalin mo yung hundreds of security personnel mo na wala din namang ginawa. Kasi 'di ba, nagkaroon ng threat sa buhay mo, hindi man lang pala alam ng mga kasamahan mo na may threat pala sa buhay mo eh. Walang ginawang trabaho yung mga security personnel mo. What if tanggalin mo yung mga yan? Tapos yung sinusweldo ng mga yan, ialay mo dito sa Medical Burial and Assistance Program. Kasi yung mga minamalo, umaabot ng 17 million monthly ng kanyang mga security personnel. Na? So kung yung millions na pera na yan, 'di ba? Na hindi naman, nagiging productive dahil hindi naman talaga nagkakaroon, yung mga security mo ng pagtulong or pag-alalay sa'yo. Kasi tingnan mo nga, napagbantaan yung buhay mo, di ba? Tanggalin mo na lang yan kasi wala namang mga silbi. Di ba? So ngayon, pag tinanggal mo yung mga security personnel mo, yung pera na sinusweldo nila, ialay mo, ibigay mo dito sa Medical and Burial Assistance Program mo, ay di tapos yung eksena. Sabi ko nga sa inyo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakadaming dahilan. Mas madami kasi yung kuda, mas madami yung dada, mas madami yung ngawa ni VP Sara kontra sa magtrabaho. Not unlike dito kay Leni. Binabash na nga si Leni Robredo. Imagine yun buti na kayanan ni Leni Robredo noon. Tumulong ka na nga, nabash ka pa. Ikaw pa yung naging masama. Diba, tingnan nga, si former President Duterte, nagkaroon ng bagyo. Naalala ko yun Nagkaroon ng bagyo na doon sa ibang bansa. Tapos si Leni Robredo, yung nag-act as a president na bansa Pilipinas, binash pa. Ginudge pa. Tumulong na nga yung tao, hinusgahan pa. Diba? Oh. Nakakaiyak yun. Pero kahit papano, naging matino na public servant itong si Vice President Leni. Unlike dito kay Vice President Sara Duterte. Alright? Nagigets nyo ako mga minamahal? Tapos may magko-comment, hindi kasi pinapolitika kasi yung budget eh. Naging subject kasi yung confidential funds ng OBP. Ganyan-ganyan eh. Hindi pinapolitika yun.
Kaya binigyan ka ng maliit na pondo kasi yung punto dito, kapag meron ka namang malaking budget, saan napupunta? Walang transparency. Oh, diba? Alright. Yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.